pagbukas ng puso para sa ating mga makikinig. Okay? As we go to the Lord in prayer, focus tayo sa Panginoon this morning. Let's pray. Dear Lord, Heavenly Father, we thank you this morning sa inyong panibagong umaga na binigay sa amin para kami ay makalapit sa inyo sa pag-aaral ng inyong salita. Panginoon, sa aming 6 weeks na paghuhubog ng aming mga karir at buhay, itong araw na ito, Panginoon, ay para paghubog sa aming kaisipan, Panginoon, patungo sa mga bagay at katotohanan ng buhay na tungkol sa inyo, binibigay ng Biblia. Bless you po kami, Panginoon, na maging tulong ito sa amin, ma-apply namin sa aming mga buhay, ang mga matututunan namin, especially, Panginoon, hindi po kami ang maging hari ng aming buhay, kundi, Panginoon, kayo ang maitaas, mapurihan, wala nang iba. Salamat, Panginoon, hinilig namin ng tulong nyo, wala po kaming galing, wala po kaming talino, bigyan nyo kami, Panginoon, ng guidance at leading sa pagtuturo ng inyong salita. Hindi po kami lumabas sa walls ng inyong Bible at kayo, Panginoon, at ang salita nyo lamang ang marinig. Salamat, Panginoon. Lahat ng papuri binabalik namin sa inyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Let's all divide. At yung mga senior na high school, 11 and 12. Okay, senior years, 11 and 12, stay na kayo dito. At yung others, para naman po sa mga nandito, sa mga adults, get your Bibles, get your notebooks, kasi kailangan presente tayo lahat dito ngayon as we study the transition galing sa history ng Passover, the unleavened bread, at ngayon pupunta tayo sa Matthew kung saan pag-aaralan natin ang Lord Supper. Okay, get your Bibles, at kung may notebooks kayo, much better para makita nyo yung difference. Makita nyo yung importance, symbol, significances ng mga pag-aaralan natin ngayong umaga. Okay? Okay, amen. Sa lahat ng mga nandito, to start this morning, ang pinakamahalagang maintindihan natin, ang pinaka-importante rather, na kailangan natin maintindihan is this: we would be transitioning. Ibig sabihin ng transitioning, lilipat tayo galing sa history ng Exodus chapter 11 and 12, na pag-usapan natin yon, yung itong Israel ay naging alipin ng Egypt. However, ang Diyos ay nagplano na iligtas itong mga taong ito, itong mga naging alipin na ito, papalabas sa Ehipto. Ngayon, ang transition dito kailangan natin makita, nung inutos ng Diyos na alalahanin ninyo ang pagkakaligtas sa inyo, hindi lang bukas, hindi lang sa makalawa, hindi lang sa susunod na taon. Ang sabi ng Diyos sa mga Israelita ay, alalahanin nyo at i-celebrate nyo ito forever. Ibig sabihin, habang may Israelitang nabubuhay sa mundo, isi-celebrate nila ang pagkaligtas ng Diyos sa kanila. Okay? Doon magsisimula ang ating pag-uusap. Dahil itong pag-uusapan natin ay hindi na history. Itong pag-uusapan natin ay nangyari na sa panahon ni Kristo. Okay? So galing doon sa pagkakaligtas ng mga Israelita mula sa Ehipto, forward tayo ngayon doon sa panahon ni Jesus Christ, kung saan doon sa panahon nila ay nagtipon sila para mag-take ng Lord's Supper. Okay? At itong Lord's Supper na tandaan natin, hindi siya Lord's Supper talaga. Kasi bago siya maging Lord's Supper, sila ay nagkakaroon ng hapunan, at yung hapunan na yon ay merong direktang kinalaman sa pinag-usapan natin na selebrasyon o festival o piyesta ng mga Hudyo tungkol sa kanilang pagkakalaya sa Ehipto. Okay? So, yun ang rason kung bakit mahalagang napag-aralan muna natin bago ang lahat. Bago tayo pumunta sa Lord's Supper, napag-aralan muna natin yung kung bakit nagkaroon ng piyesta ang mga Israelita pagdating sa Passover at ng unleavened bread. Ano nga ulit ang Passover? Ibig sabihin ng Passover ay
Simple lang ibig sabihin nun. Passover. Ano ibig sabihin nun? Hindi yan sa basketball na crossover, ha? Passover ibig sabihin ay ano? Nilagpasan. Yan, nilagpasan. As simple as that word says, nilagpasan. In other words, pag sinabi nating Passover, celebration of the Passover, sineselebrate ng mga Israelita ang kanilang pagkaligtas mula sa kamatayan at pagkalaya nila sa mga Egyptian, no? So, kung bibigyan natin ng picture, June 12, Independence Day. Sineselebrate yan ng bawat isang Pilipino. Naging malaya tayo mula sa pagiging tao ng ibang bansa. Ganun rin ang selebrasyon at pakiramdam ng mga Israelita, no? Dahil ang mga Israelita ay nagsiselebrate ng kanilang nagsiselebrate po sila ng kanilang independence, ng kanilang freedom. Okay? Importante na mapakinggan natin itong bagay na ito. Independence Day ng mga Israelita ang itong Passover na ito, itong celebration. So kung naalala natin, ilang araw ang piyesta ng unleavened bread? Okay? Ilan po? 14 po, yan yung simula actually. Diyan nagsimula. Ilan po? Yes, tama po yon. 7 days. Galing sa 15, sabi niyo 14, tama po yun, kasi yung 14, yung umaga. Pero yung gabi nun ay 15. So 14 and 15. Kasi sa perspective natin, ang araw natin magsisimula sa umaga, matatapos ng gabi. Sa kanila, ang simula ng araw nila ay gabi. Kaya 14 ng umaga, 15 ng gabi. That's the start. Kailan magtatapos? 2021. Okay? 20 ng umaga, 21 ng gabi. Okay? So ngayon, doon sa ating PPT doon, pwede mo pakilabas, pag-uusapan natin ngayong umaga ang number 2 na lesson natin pagdating sa Lord's Supper. Yung una, the history of the Passover and the unleavened bread. Itong pangalawa ay tatawagin natin the institution of the Lord's Supper. Ibig sabihin, ang pag-institute, no? Ang opisyal na pagbigay ng Lord's Supper. Tandaan natin, kung naka-attend kayo doon sa ating mga lesson tungkol sa history, bago nyo isipin ng Lord's Supper, isipin nyo muna itong history nila. Selebrasyon ng pagkalaya nila mula sa mga taga-Egyptians. Okay? Importante po ito. Kasi hindi nyo magigets kung bakit nag-take si Kristo ng bread at binrake niya at yung wine naman ay kanyang sinabi na katawan niya. Mga kaibigan at mga kapatid, ito ay bihira ko na marinig. Pero makikita natin dito, heavy ang connection ng Lord's Supper sa redemption ng Israelita from the Egyptian nation, no? Napakalaki ng significance nito. Hindi lang pala siya storya sa Old Testament. Kung hindi, ipinakita lang sa Old Testament yung parang shadow ng kukumpletuhin at tatapusin, peperpektuhin ng Panginoong Jesucristo pagdating niya sa Matthew, Mark, Luke, and John. Okay? Kaya mahalaga na malaman natin ang history nito. And napag-usapan natin ang history ngayon, pupunta tayo ngayon doon sa institution ng Lord's Supper. Meron diyang 4 na text at gusto ko po, pagkatapos itong lesson na to, pag-uwi nyo ng mga bahay ninyo, basahin nyo ito. Pag-uwi nyo ng bahay ninyo, bigyan nyo ng oras. Bigyan nyo ng oras bago kayo matulog, pagkagising ninyo, pagka malakas ang inyong isip. Basahin ninyo itong 4 na ito. Ito ay ang konteksto kung saan si Kristo at ang kanyang mga disipulo ay naghahanda at nagpe-prepare ng tinatawag nating Passover
meal, no? O sila ay magsisimula sa kanilang pagseselebrar ng Passover o nung tinatawag nilang Paskwa. Okay? So, yung apat na yan, ang magiging main text natin would be Matthew chapter 26. Yung iba, kukuha na lang tayo ng mga references dyan sa iba, pero actually these are all almost the same ng flow. Meron lang iba na may mga details na importante dahil doon sa mga nagsulat nito, iba-iba ang kanilang point of narrative, no? Si Luke ay detalyado. Si Matthew naman ay doon naman sa kanyang as a Jewish narrative, no? At si John naman sa kanyang spiritual narrative doon sa Lord Supper. Ngayon, ang pagbabasehan natin this morning ay ang Matthew chapter 26. If you would open your Bibles with me, babasahin natin ito sa Matthew chapter 26 at doon tayo magsisimula ng ating panibagong lesson para madugtong natin yung history ng Passover, ng selebrasyon ng unleavened bread doon sa tinatawag nating Lord Supper. Meron ka nagsasabi, so ibig sabihin pala, binago ni Kristo. Mali po. Hindi yun binago. Actually, si Kristo yung nagbigay ng ibig sabihin nung pag-break ng bread at pag-inom ng wine. And by the way, just to make it clear, I want to be clear dito sa inyo na yung pag-inom ng wine natin sa Lord's Supper, actually, ay hindi lang basta isang cup sa panahon nila. Ito ay 4 na cup. Mamaya explain ko sa inyo, sana maabot natin, ano? At yung cup na ininom ni Christ at ng mga disciple about sa kanyang blood ay pangatlo sa mga cup ng tinatawag natin Passover meal. Mamaya explain ko sa inyo, sabi ko sa inyo, ang ganda nitong study na to at ang ganda nitong pag-aaral na to, almost, I think, ito ay a week and a half kung ginugol para ma-compress ito sa ganitong chronological order. And let's pray na this morning, mabigyan ito ng linaw at mabigyan tayo ng matigas at matinding tayo pagdating sa Lord's Supper at kalinawan. No? Hindi lang ba sa Lord's Supper, ay ano yan, ritual o tradisyon ng mga Baptist, hindi. Ang Lord's Supper ay continuation at finalization ng isang nangyaring pagliligtas sa mga Israelita nung panahon. Okay? So Matthew chapter 26, if we would open our Bibles on Matthew chapter 26, we would read from verse 17. Magsimula tayo sa verse 17 at matapos tayo sa verse 30. Okay? If you are there, say amen. Diyan na po ba kayo? Okay? Sabi nga nila, kung nandiyan kayo, pakigalaw ng baso. Matthew chapter 26, verse 17. Titingnan natin itong narrative ni Matthew kasi siya yung pinaka, kung sasabihin natin, almost complete. Okay? Matthew chapter 26, verse 17. Babasahin ko po, sundan nyo ng inyong mata at intindihin ninyo yung bawat nangyayari. Okay? So itong pagkakataon na to sa verse 17 ay ito yung panahon ng bago ito magkaroon ng meals sila Kristo. Okay? Contextually, yung mga Israelita sa panahon na to naghahanda na para sa selebrasyon ng piyesta nila. Okay? Celebration na ng aming piyesta. Ano yung piyesta na yon? Yung aming Independence Day, dahil pinalaya kami ng Diyos mula sa mga Egyptian, sineselebrate namin to every year. At sa araw na to, this day, ay aming isi-celebrate ito sa pamamagitan ng pagsisimula ng tinatawag nilang Passover meal. Verse 17, tingnan natin. Now, the first day of the feast of the unleavened bread, the disciples came to Jesus saying unto him, saan kami maghahanda para
makakain tayo ng Passover. Ang sinasabi nila dito, yung Passover meal, yung hapunan, or not actually hapunan, but it is actually a parang dinner na rin to but ito ay, ang tawag nila ay Passover meal, dahil mahaba itong ritual na ito. Okay? At nagtatanong sila kung saan sila nito magpe-prepare. Ang sabi ni Kristo sa verse 18, if you would follow with me, ang sabi ni Kristo sa kanya, pumunta ka doon sa isang lalaki at sabihin mo sa kanya, doon sa may city, sabihin mo sa kanya, my time is at hand. Malapit na ang aking oras. Ipinapakita dito ni Kristo na alam niyang malapit na yung kanyang kamatayan. Malapit na yung kanyang paghuli. Pero ang sabi niya, sabihin mo doon sa lalaking yon, my time is at hand, and I will keep, susundin ko ang pag-celebrate ng Passover at thy house with my disciples. Very important na maintindihan nyo ito. Dahil si Kristo po, hindi niya binrake ang mga kautusan ng Diyos nung siya ay nandito. Pag sinabing I will keep, susundin ko yung inutos ng Diyos na i-celebrate, alalahanin yung inutos niya sa Exodus chapter 12 na thy generations forever will remember this event. Itong event na to aalalahanin niyo forever. Si Kristo ang sabi niya, I will keep it. I will keep the Lord's commandment. I will keep the Passover at thy house with my disciples. Ngayon, verse 19, and the disciples did as Jesus had appointed them, at hinanda nila yung Passover. Ngayon, ibig sabihin, ito ay umaga pa lang or tanghali. This is 14. Kung 15 ang selebrasyon, 14 ito ng umaga. Okay? So ngayon, pagdating sa verse 20, pansinin nyo, dumating na yung gabi, even. Okay? Paglubog ng araw. Now, when the even was come, ano sabi? He sat down with the 12, and as they did eat, he said, verily, I say unto you, that one of you shall betray me. And they were exceeding sorrowful, and began every one of them to say unto him, Lord, ako ba yung magbe-betray sa'yo? Verse 23. At sabi naman ni Kristo sa kanya, ito, tingnan nyo ito mabuti. Ang sabi ni Christ, siya na ilulubog yung kanyang kamay kasama ko, okay? In the dish, the same shall betray me. Tandaan po natin ito. Kasi parte ito ng ritual ng Passover meal. Okay? Na ilulubog yung kamay doon sa tubig na may salt at ang ilulubog nila doon ay ibig sabihin, kasama nila yung tatraidor kay Kristo. Ang sabi sa 24, the Son of Man goeth as it is written of him, but woe unto that man by whom the Son of Man is betrayed. It had been good for that man if he had not been born. Mas mabuti pa sa kanya na hindi siya ipinanganak. No? Ang sabi ngayon ni Judas, pagdating sa verse 25, sabi ni Judas, which betrayed him, answered and said, Master, ako ba yun? ang sabi ni Kristo sa kanya, sinabi mo yan, ha? Sinabi mo yan. Hindi ako nagsabi yan. Sabi sa verse 26, and as they were eating, habang kumakain sila, kinuha na ni Kristo yung bread and blessed it and break it and gave it to the disciples and said, take it, this is my body. Itong pag-break ng bread na ito, mga kaibigan at mga kapatid, nasa kalagitnaan na sila ng tradisyon at ritual ng mga Israelita, ng pagsiselebrate nila ng piyesta ng Passover. Huwag kayong maglala, hindi ko kayo iiwanan sa dilim dito. Kasi kahit ngayon na panahon, alam lang ng mga Kristyano yung Lord's Supper. Pero bihira ang
mga Kristiyano na alam kung ano ba talaga yung sineselebrate nila dito, na magbibigay pa ng importansya at kabigatan at kasiyahan sa mga nagtitake ng Lord's Supper ngayon. Kung maintindihan lang ng tao yung significance ng Passover, habang nagtitake sila ng Lord's Supper, mas maiintindihan ng tao, grabe pala ang ginawa ni Kristo para sa atin. No? So, binrake na ni Kristo, ang sabi niya, bless it, break it, and gave it to the disciples and said, take it, sabi niya, this is my body. That is important. 27. Pagkatapos nun, he took the cup and gave thanks and gave it to them, saying, drink ye all of it. Verse 28, for this is my blood of the, look at this, New Testament. For this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sins. But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine until, look at this, until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. Hindi daw ito iinumin ni Kristo hanggang dumating ang panahon na makakasama natin siya mag-celebrate ng meal na ito doon na kasama sa kanyang trono, doon na sa kalangitan, at hindi na ulit, no? Siya magtitake nito dito sa lupa. Ibig sabihin, ito yung pangako ni Kristo na lahat ng mga Kristiyano na magtitake nito is for sure makakasama niya pagdating ng panahon doon sa kalangitan. At ang isa sa pinaka-importansya na dapat nyo makita, sinabi niya ito bago siya mamatay. Bago siya mamatay sa cross. Anong ibig sabihin noon na pinangako ni Kristo ito dahil yung pagkamatay niya sa cross ay hindi tsansa. Hindi yung tsansa na mamamatay siya, wala siyang kasiguraduhan kung ano mangyayari sunod. Mga kaibigan at kapatid, sigurado ni Kristo kung ano yung susunod na mangyayari. Alam niya na pag siya ay namatay doon, hindi siya kayang hawakan ng kamatayan, bubuhayin siya ng kapangyarihan ng Diyos. Ganun ang kasiguraduhan na pinapakita ni Kristo dito. It's the prophetic view ng kanyang death, na kung saan ang sabi niya, makakasama ko kayo doon. Hindi ko ulit ito iinumin. Kung hindi iinumin ko ito, pagkasama ko na kayo doon. So, continuing, verse 30, last. And when they had sung a hymn, they went out into the Mount of Olives. Itong verse 30, ang nagdedeklara na tapos na ang Passover meal. Yan ang pinakahuling parte ng steps kung paano i-celebrate itong piyestang ito. Okay? And they sang a hymn and went out into the Mount of Olives. So that is Matthew chapter 26. Ngayon, i-breakdown natin. Okay? Dahan-dahanin natin para hindi tayo mabulunan at ma-digest natin yung nabasa nating text. What happened in Matthew chapter 26? Anong nangyari? Simulan natin, number 1. On the first day of unleavened bread, okay, pwede pakilabas yan doon. Sa first day of the unleavened bread, okay, at the 14th morning, ending the 14th day, ano yung una? Sige doon, next. The disciples came to Jesus, at alam natin yung nangyari, tinanong nila kung saan mag-prepare. Next, sabi ni Jesus sa kanila, pumunta kayo doon sa city, at kausapin niyo yung lalaki. Next, sabi ni Christ, doon tayo kakain, doon tayo magpe-prepare, kaya ihanda ninyo yung mga kailangan natin gawin at gamitin. Okay? Tandaan po natin, ang pag-observe ng Passover ay importante in a sense na bago ang lahat, no? Bago nangyari yung lahat doon sa panahon nila Moses, sinabi muna ng Diyos yung anong mangyayari sa kanila. Okay? Sinabi muna ng Diyos na magsi-celebrate kayo. Di ba? Magsi-celebrate kayo, makakalaya kayo,
Maghanda kayo, ihanda nyo na yung mga damit nyo, yung pagkain nyo, ihanda nyo na, kasi papalayain ko kayo. Hindi pa nangyayari yun pero sinabi yun ng Diyos sa kanila. Kaya ngayon, nung dumating na yun, walang doubt yung mga tao. Diba? Tiwala sila sa Diyos. Tiwala sila sa Panginoon Diyos kung ano yung mangyayari sa susunod. And that's why mga kapatid, ito ay isa sa mga pinakamahalagang parte na kung saan pinapakita dito na ang Diyos ay hindi nagbibiro pagdating sa kanyang mga promises. Ang pangako ng Diyos sa kanila ay natupad. Hindi pa nangyayari, sinabi na sa kanila. At ngayon, anong kinalaman nito doon kay Christ? Nangako rin baga si Christ dito. And I will not take this cup again until ako ay mapunta doon. At kasama kayo na mag-take nito. Okay? Nandun ang pangako ng Panginoon sa kanila. At kasama dito yung kay Judas. May magbibetray sa kanya. Hindi pa siya binibetray. Pero ang nangyari ay sinabi na ng Panginoong Jesucristo na mayroong tatraydor sa kanya. At may nangyari ba? Yes. Hindi nyo ba alam, kasama rin dito yung pag-predict ng gagawin ni Peter sa kanya? Sabi ni Peter, hindi kita Panginoon iiwanan. Sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanya, pagtapos ng 3 crow ng lalaking manok, maiintindihan mo. Ibibetray mo ako. No? Hindi pa nangyayari pero sinabi na ni Kristo. So it is a common view sa ating mga binabasa na ang pangako ng Diyos ay nagkakatotoo. At dito naman kay Kristo, sa panahon ni Kristo, siya naman yung nagsasabi, ito yung mangyayari at mangyayari. Okay? That's the promise of God and yung promise ni Christ. So continuing, bigyan ngayon natin ng context. Okay, mag-celebrate sila ng Passover. Magtitake sila ng Passover. Now the question is, paano ba kasi sineselebrate ang Passover? No? Paano ba ito sineselebrate? Paano ba sila nagdidiwang ng selebrasyon ng piyesta ng Passover? Number 2. Okay? Importante po ito sa ating lahat. Dapat malaman natin itong papaano. Hindi po ito specifically binanggit sa Bible, pero meron tayo makikitang glimpse. Ano ibig sabihin ng glimpse? Meron sa ating pinakitang pasilip kung paano sila nagsiselebrate ng Passover o nagsiselebrate ng tinatawag nating Passover meal, yung hapunan nila, no? Yung doon sa celebration na ito, meron tayong mga references na pagkukuhanan, but simulan natin sa pinakasimple. Paano nila sineselebrate ang Passover? Paano ng mga Israelita sineselebrate ang tinatawag nating Passover? Number 1, observing it annually. Okay? To commemorate Israel's exodus from Egypt. Ibig sabihin, yearly nila sineselebrate ang tinatawag nating Passover. Itong pesta na to, every year sineselebrate nila ito. At again, the point is, alalahanin ang ginawa ng Diyos sa kanila. Alalahanin yung pagligtas ng Diyos sa kanila. Alalahanin yung pagpapalaya ng Diyos sa kanila. Sabi ko nga sa inyo, this is like an Independence Day para sa mga Israelites. Number 2, paano nila sineselebrate? Hindi lang yearly. Number 2, removing and avoiding any chamets. Ano yan chamets na yung Brother David? Ibig sabihin ng chamets is this, is any food product made from wheat, barley, rye, oats, or spelt that has come into contact with water. At ang point dito is, merong pampaalsa. Lahat ng merong pampaalsa ay lalayuan, i-avoid nila, lilinisin nila sa loob ng bahay. No? Anything. Spiritual take dito is ganito. Lahat ng pampaalsa ay nagre-representa sa kasalanan. No? Imagine, magkaroon kayo ng ganito every year, meron kayong isang araw na tatanggalin nyo lahat ng nagkukos ng kasalanan sa loob ng bahay ninyo. Ang tanong, ano kayang matitira?
Ano kayang matitira? Tanggal yung cellphone, tanggal yung computer, wifi, TV, wala na. Wala na matitira sa loob ng bahay ninyo. Di ba? Lahat ng nagkukos ng kasalanan tatanggalin ninyo. But this is the point. Hindi sila humahawak ni pumupunta sa lugar na merong mga bagay na to. Okay? At ito po ay sa 14th day. Sa 14th day at 15th eve. Gagawin nila ito for 7 days hanggang matapos yung pesta. I want you to understand na ito yung preparation ng mga disciples. Hindi lang ito basta, ay kakain tayo. No. Itong ano na ito ay preparasyon. They are preparing. Okay? Piniprepare nila yung lugar na pupuntahan. Number 3. Andito na agad tayo sa number 3. Bilis lang tayo dito. But I want you to write it down para hindi nyo makalimutan yung mga points natin. Yearly sila nag-celebrate. Number 2, nire-remove nila yung mga chamets. They avoid chamets. Ibig sabihin, anything that has rising agent. Okay? Number 3, paano nila sineselebrate ang Lord's Supper? Ang Passover, sorry. Paano nila sineselebrate ang Passover? Number 3, at the first night, sa unang gabi, anong day ito? Unang gabi. Hindi po ito 14, kasi yung 14, umaga lang. 15 ng gabi. Yun ang simula ng araw nila, 15. So, at the 15th of Nisan, the first night, dito nila ginagawa yung tinatawag natin na Passover meal. The festive meal is held. Okay, ito yung tinatawag natin the Passover meal. Bakit 7 araw? Tapos sa unang araw yung tinatawag nilang Passover meal. Tandaan natin, kailan ng Diyos pinahanda sa kanila yung lamb? 14 ng umaga. Kailan nila kinain yung lamb? 15 ng gabi. Kailan sila nakatakas? 15 ng umaga. Gets? Tapos, nagtuloy-tuloy yun hanggang sa 20 ng umaga, 21 ng gabi, yung araw na yon, nandun na sila sa Red Sea. Sa pangpito. Kaya it's 7 long days, complete. Imagine kung hindi sumunod yung mga Israelita, naghintay pa silang umalsa yung mga tinapay nila, wala na, naiwan sila. Or nahabol na sila ng mga Egyptian. Di ba? Kaya saktuhan lang talaga. Saktuhan lang ang binigay ng Diyos. Kung hindi sila sumunod, mamamatay silang lahat. Pero dahil ganun yung tiwala nila sa Diyos, okay lang. Tinatinapay na muna tayo ngayon. Di ba? Sumunod sila sa Diyos, nakaligtas sila, dahil nagtiwala sila sa pangako ng Diyos. Now, on this point, ito yung sineselebrate nila. Sa unang araw, ng 7 araw na yon, na piyesta, sa unang araw na yon, doon nila piniprepare itong tinatawag na festive meal or yung Passover meal. Ito yung isang na kinabibiliban ko sa kultura nila. Dahil dito sa point na ito, hindi nila kinakalimutan yung ginawa sa kanila ng Diyos. No? Ngayon, sa atin naman, ikumpara nyo sa mga Pilipino, magtanong kayo sa mga bata, ano ang sineselebrate sa June 12? Ang isasagot sa inyo, holiday. Anong isasagot sa inyo ng may mga trabaho? Walang pasok. Hindi na nila alam kung ano yung nangyari nung June 12. No? Wala na silang alam sa history. Ito ang nakakabilib sa mga Israelita. Sarado sila pagdating sa kanilang history. They are very patriotic. Kaso ang worst nun, nagigirin silang ganun ka sa ibang lahi. That's the worst. But doon tayo focus sa biblical perspective. Ilang years ito? Panahon ni Christ. Sobrang tagal na nung Exodus. Imagine kung gaano katagal, ang daming hari ang dumaan, ilang beses na nasira ang templo ng Israel, ilang beses na sila nagkawatak-watak, ilang beses na sila nagkabalik-balik. The point is, hindi sa kanila nawala ang kulturang ito at inaalala pa rin nila ang Diyos every year ng kanilang buhay.
Ganun sila ka stricto sa kanilang zeal or commitment to honor God in their history and in their culture. Now, next doon. In the first day, on the 7th-day eve, ito yung nangyari. Note. Historically, sa Exodus, yung 14th morning, ito yung preparation ng mga Israelita. Okay? Hinanda nila yung mga kakailanganin nila para sa pagluluto, yung bitter herbs, yung mga need nilang yung lamb, hinanda na rin nila yon. Yun yung preparation. Pagdating ng hapon, doon nila papatayin yung lamb. Kukunin nila yung dugo at ilalagay nila yun sa poste ng kanilang mga bahay. Okay? Pagdating ng gabi, iro-roast na nila yung lamb at doon nila kinain yon habang hinihintay nila yung paparating na kamatayan sa kanila according to Exodus 11 and 12. Ngayon, sa gabing yon, pagtapos nila i-roast yung lamb, ano daw yung gagawin nila kung naalala nyo pa? Pagtapos nila i-roast yung lamb, what will happen next? Kakainin na nila. Kakainin na nila yung lamb. Kasama yung bitter herbs, kasama yung mga bagay na yon. Yun, mga kapatid, ang Passover meal. Yun yung pagkain na kakainin nila sa kanilang selebrasyon. Yun ang Passover meal. Next doon. This is that meal, the meal before death comes, the meal before they escape and be freed. Diba ba? Okay. Ito yung meal na yon. At ito rin yung ihahanda ng mga disciples. Very important na makita natin ito bago tayo pumunta sa content. Dahil para tayong dadive sa kultura na hindi natin kultura. Pero bakit importante or necessary na mag-dive tayo dito sa unfamiliar culture na ito? For the reason na mabigyan kayo ng ideya kung gaano kahalaga yung tinatawag nating breaking of bread at pagbigay ni Kristo ng wine. Ito daw ang kanyang body at ito ang kanyang blood. Bibigyan natin yun ng linaw, no? At bibigyan natin ng mas mabigat na explanation. Pero kailangan natin magsimula from the ground to up. Kailangan natin simulan yung history at natapos na natin yun. Ngayon, transitioning tayo from Exodus to the Lord's Supper, to Matthew. Nasa gitna tayo. Kaya kung meron kayong question mamaya, sasagutin ko yan, mag-ask lang kayo, okay? So, clear naman so far. Klaro naman so far, no? Klaro naman? Klaro naman, guys? Okay? Na ang kanilang paghahanda doon sa panahon na yon, ito yung hinahanda nila. Yung meal na yon, yung lamb, yung bitter herbs, yung mga yung bread na walang leaven, walang pampaalsa kasi nga ano nga yung number 2 natin kung paano nila ino-observe ang Passover. Una, yearly nila sineselebrate. Pangalawa, tinatanggal nila lahat ng chamets, lahat ng product na merong pampaalsa, wheat, grain, everything, tinatanggal nila sa kanilang mga tahanan. Number 3, sineselebrate nila by having a Passover meal pagdating ng gabing ito. Okay? So ngayon, ano ang content ngayon nung kanilang hapunan? Ano yung content nung kanilang hapunan o gabihan? Ano yung content nun? Ano yung nasa lamesa nila? Mag-celebrate kami ng Passover meal, ano ngayon ang nasa lamesa namin? Okay? Iisa-isahin natin ito. Andiyan na ba doon? The content of the Passover meal. Number 1, ang bida sa lamesa. Pag kayo nagluto, alam ko, kahit na 3 ang inyong nilutong ulam, meron diyang isang ulam na nasa gitna. Yun yung pinakamasarap nyong niluto. Gets natin? Example, may itlog, may kanin, merong, or kung kumakain kayo ng mga repolyo, lettuce, gulay-gulay, nasa gitna yung manok. Uy, di ba? Kasi yun yung pinaka-main na course or dish na kakainin ninyo. Ganon rin dito sa Passover meal. Meron silang pinaka-main na dish. Ano yon? Ito yung tinatawag na
the Passover lamb. Okay? Yung lamb ang sentro ng kanilang table. Kakain sila doon, pero ang nasa gitna ng lamesa nila, yung lamb. Okay? Ito yung tinatawag nating, ayan, the blood on the door. This is the focus of the meal. Symbolical, itong ano na ito. Symbolical siya, bakit? Kasi nung panahon ng Exodus, yung dugo nitong pinatay na itong lamb, ang naging dahilan kung bakit hindi sila pinasok ng kamatayan, napapatay sana sa kanila. Ito yung paraan ng Diyos para makaligtas sila doon sa kamatayan. Yung dugo nitong papatay na lamb, at lulutuin ito at kakainin nila ito. Dahil dito nakaligtas sila. Okay? Ito yung Passover lamb. The blood on the door. Hindi po ito buhay na lamb na nasa lamesa, ha? Ito po ay lamb na dinala na sa templo para sa sakripisyo. What's the difference? Di ba nung panahon ng Exodus, sa bahay lang nila pinatay? Kasi hindi ka nalalabas doon. Hindi ka nalalabas. Kung pupunta ka pa sa isang lugar, ang tagal pa nun, magkakapila pa, aabutin sila ng gabi, mamamatay sila doon. Dahil darating na yung papatay sa kanila. Pero, doon sa panahon na yon, kailangan sa bahay lang. Pagkatapos noon, dumating ang templo. Doon na ngayon sa templo, pinapatay itong mga pagkain nila. No? Look at Deuteronomy chapter 16, verse 5 to 6. Okay? Buksan natin. Para makita nyo. Yung ibig ko sabihin, hindi na sa mga bahay, kung hindi, inilipat na sa templo. Okay? Sabi niya sa verse 5, andyan na kayo, say amen. Verse 5, are you there? Deuteronomy 16, verse 5, andyan na? Okay, verse 5, sabi diyan, huwag mong ihandog ang Pasko sa loob ng alinman sa iyong mga bayan na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Saan lang daw ilalagay? Verse 6, kundi sa lugar na pipiliin ng Panginoon mong Diyos na titirahan ng kanyang pangalan. Saan ito? Sa templo. Okay? Doon mo ihahandog ang Pasko sa pagtatakip silim. Pansinin niyo yung oras. Ano daw? Pagtatakip silim. Ano ibig sabihin ng pagtatakip silim? At even, no? Palubog ang araw. Doon mo siya ihahandog. Pagtatakip silim, sa paglubog ng araw, sa panahon ng ikaw ay umalis sa Ehipto. So ngayon, ibig sabihin, hindi na sa mga tahanan, inilipat na saan? Sa templo na. Okay? Ito ay accurately sinite ng isang outside source. By the way, baka meron sa inyong ma-offend. Gagamit tayo ng outside source ngayon. Anong outside source, Brother David? Akala ko ba Bible lang? Yes. Pero itong outside source na to, hindi ito blogger, hindi ito article. Ito ay tinatawag na Mishnah. Ibig sabihin ng Mishnah, ito ay record ng mga Hudyo. Kaya walang problema dito. Record ito ng mga Israelita. Historical and cultural record na tinipon ng isang rabbi nung panahon ng 200 AD. Okay? Ito ang gagamitin nating outside source ngayon. Bakit? Kasi ito yung isa sa mga primary sources ng mga Hudyo. Kung titingin sila, paano i-interpret yung batas, paano gawin yung batas, specifically itong bagay na ito. Hindi sila pwedeng basta-basta na maggawa ng ganito. No? Merong specific na gagawin ABC para magawa ng maayos at hindi patay ng Diyos according to doon sa sa sacrifice nila sa templo. Hindi lang yung pwede basta-basta. Yung high priest nga na nagsiserve sa templo, magkamali lang siya ng isa, papatayin siya ng Diyos doon. Ganun ka-stricto. And that's why meron silang mga ganitong klaseng record. Okay? So, maliban sa lamb, ano pa? Yung content ng lamesa nila. Number 2, meron silang 4 na cups of wine. 4 cups of wine. Okay? 4 na cups of wine. At yung 4 na yan, it symbolizes the 4 I will promises of God. Mamaya malalaman niyo yan. Ito rin ang magdidikta ng timeline ng meal. Pag nasa 2nd cup ka na, nandito na kayo. Pag nasa 3rd ka na, nasa gitna na kayo. Pag nasa 4th na, ibig sabihin, tapos na ang Passover. Okay? Number 3, syempre, hindi mawawala yung paborito natin, yung bitter herbs. No? Kasama yan ng nung lamb, nung roasted na lamb.
Okay? It reminds of the suffering, yung bitterness ng slavery. Okay? Number 4, yung tinatawag nating matzah o yung unleavened bread, walang pampaalsa na tinapay. Ang tawag nga dyan sa ibang lugar ay flat bread, no? Or pita sa ibang lugar. Ito naman ay tinatawag na bread of affliction. Importante yan, mga kapatid. The bread of affliction. Yan ang tawag dyan ng mga Hudyo. Okay? Sulat niyan para di nyo makalimutan. Kasi mahalaga yan, mama, iisa-isahin natin yan. Okay? Done na? Tapos na? Okay? We will move forward. Kasama rin doon sa kanilang lamesa yung tinatawag na salt water. Ano yung salt water, Brother David? Tubig na may asin, ganon. Okay? It represents the tear of the ancestors. Yung paghihirap, yung luha ng paghihirap ng kanilang mga ancestor. And then lastly, kung ano-ano pa mang mga favorites nila. Example, may manok, meron dong ano. Though, wala silang pork, bawal ang pork sa kanila. Okay? Bawal ang pork sa kanila. Pwede sa kanila, baka, lamb, ganun. Okay? Gets ba yung content ng meal? Nagets ba yung content ng meal? Okay? Na-clear ba ito sa inyo? Okay? Or merong question? Wala naman? Okay? So yan yung nasa lamesa nila during the Passover. Okay? At lahat yan, hindi lang yan random. May symbol ang bawat isa dyan. Hindi lang yan basta pagkain na hinanda nila. Hindi. May symbol yan. Every year nila yan ginagawa. Sanay na sila dyan. Pag Passover, ito na talaga yan. The roasted lamb, the 4 cups of wine, bitter herbs, yung matzah, yung salt water, at kung ano-ano pang dagdag. Okay? Ito yung content. Hindi lang ito simple meal. Kung bibigyan niya natin ito ng label, ano to memorial meal. Memorial meal. Pagkain para alalahanin. No? Ito ay isang meal, hindi lang para alalahanin, kundi para i-celebrate at alalahanin ang pagkakalaya ng mga Israelita mula doon sa pagkakalipin. Ngayon, pupunta tayo sa isang exciting na part. Ito yung tinatawag na the cedar. Ano yun, Brother David? Bakit ang daming mga words? In-explain naman natin isa-isa. Kaya kung meron kayong question, just raise your hand, I will answer you. Okay? Pupunta tayo sa tinatawag na the cedar or yung order. Order, okay? Ito ay step-by-step order ng Passover meal. Ibig sabihin ng step by step, ito ay pasunod-sunod. Okay? Pasunod-sunod siya para masundan ng mga taong ito yung papaano yung pag-celebrate nito. Hindi lang siya basta selebrasyon, meron siyang gagawin. Okay? Para maintindihan natin, meron siya sa Matthew, Mark, Luke, and John, at yung mga narratives na nangyari dito, nung makikita natin, ay kasama ng Panginoong Jesucristo yung kanyang mga disciples. Okay? However, maraming nag-gloss dito sa bagay na ito. Kasi ang Passover meal, hindi lang siya basta nga hapunan. Kung bibigyan pa natin siya ng isang kasi parang hindi nyo maintindihan pag sinabi kong Independence Day Yun yung araw, Independence Day. Pero meron silang meal. Siguro, let's use this. Pwede pakilabas doon. Ang Passover meal is cultural and historical festival meal para sa kanila. Para itong ganito. Para itong natin, Noche Buena tapos Medianoche. Okay? Sino nakakaalam niyan? Ano ang Noche Buena? Ito yung pagkain sa pagkain during Christmas Eve. Tama yon. Ano yung Medianoche? Yan yung pagkain during unang cup. Ano yung action na gagawin nila dito? Look at this. The action. Kung meron kayo pasulat, isulat na next. Next na doon. Number 1 na tayo. Okay? Sige, next. Next pa. Okay, next. Yan. Number 1. Okay, pause na dyan. Una, they will wash their hands and drink the first cup while reclining. Hugas sila ng kamay. Diba? Kaya bago kayo kumain, maghugas kayo ng kamay. Ito ay kultura nila para pakita na sila ay handa nang kumain. Nililinis sila kamay nila, no? Okay?
At sila ay ano daw? Ano yung word? Naka-recline. Mga kapatid, mahalaga itong naka-recline na ito, pagka minsan, na dadaan-daanan lang natin, pero itong recline pala na ito is very important. Okay? Next. Diyan. Ay, hindi, back down. This is where they recline para ipakita na sila ay hindi na mga alipin. Bakit? Ang mayroon lang daw karapatan nung panahon nila Kristo na mag-recline habang nakaupo ay yung mga taong malaya. Pag malaya ka, pwede kang umupo ng nakaganon. Kaya pagka ganon ka umupo, malaya ka. Pag nakaganyan ka sa upuan, alipin ka. Joke lang. It means freedom. Pag naka-recline ka noon, that's culturally the meaning of reclining habang kumakain. Okay? Now, next. According sa Mishnah Pesakim 10:2. Okay? Kino-confirm dito, next. Kino-confirm dito na ang meal ay nagsisimula with the first cup and the blessing over the day. Diyan nagsisimula ang lahat. Pag inom nila ng first cup of wine, doon na mag-start yung meal. Okay? Doon na mag-start yung Passover meal nila. Doon na yung start. So ang una, hugas ng kamay, tapos drink ng cup. And they will sit reclining para ipakita na malaya na sila. Okay? Anong scripture reference? Look at Luke chapter 22 verse 17. Okay? Luke chapter 22 verse 17. Ano yung sabi diyan sa verse 17? Ang sabi sa verse 17, and he took the cup and gave thanks, blessed the blessing, and said, take this and divide yourself. At pagkatapos noon ay, doon sa Matthew, may nakasulat doon na si Christ ay nakaupo reclining. Okay? Importante po yan kasi culturally accurate. Accurate sa kanilang records, yung doon sa Mishnah, accurate sa Bible. Ibig sabihin, hindi lang talaga, yung New Testament, hindi lang siya basta ginawa ng mga hindi Hudyo. Ginawa siya ng mga Hudyo kasi alam nila yung ibig sabihin ng mga importanteng pagkilos doon sa Passover. Kahit yung pag-recline, ni-record nila, that's a very important part sa pag-celebrate ng Passover. It means they are free. Hindi sila alipin. Number 2, pagkatapos ng blessing and the first cup, the next is the dipping. Ito na yung appetizer. Ano na ang ginagawa dito? Action. Pwede mo ba ipakita doon? Next. Dapat makasunod kayo, ha? Action. Sige, next. Okay, ito yung tinatawag na dipping. They dip, ito na yung green vegetables into the salt water. Ilalagay nila yung vegetables nila saan? Sa salt water. Okay? Ulitin ko po, yung green vegetable, ang tawag doon ay karpas. Next, ang representation ng tears ay ng salt water ay yung tears ng mga alipin sa Egypt. Yes po. So, kung gano'n pala ang tinuod mo dito, nung nagpasubo si Jesus at saka yung si Judas, nagsawsaw po, kaya pala siya umiyak ng sobrang takis. So, yun po pala yung tinutukoy na. Opo. Actually, yun po, Pastor, ay makikita natin doon sa pangatlong point mamaya, doon ni Pastor. Meron talagang importansya yung ginawa ni Judas at ni Christ dito na pagsasaw. Mamaya makikita niyo yun. Okay. At hindi lang yun basta gano'n na ididip nila. Kasi yun rin yung panahon na sasabihin ng mga tatay doon sa family na yon, yung tungkol sa slavery. Para i-provoke yung mga bata na, ano bang nangyari? Bakit kayo naalipin? Naalipin kayo ilang years? Yun yung point nitong number 2, yung dipping. Yung pagsawsaw doon. Yung bitterness, yung iyak ng mga ninuno nila, gusto nilang ipakita yun dito para i-represent yung kabigatan ng slavery sa kanila noon. Hindi lang yun normal.
400 years sila naging alipin. Imagine niyo yun. At wala nga silang mga sweldo talagang pagod pagkain lang pagod pagkain. Opo. Actually, wala pa nga po si Moses nag-i-start na Kaya ganoon kalala ang pagkakalipin ng mga Egyptian. And that's why dito, ginagawa nila itong deeping na ito para erase sa isipan ng mga bata na mag-question sila, hala, ano pala kayo noon? Di ba? Mga kaibigan at mga kapatid, if we do this also na mga Christians, sa ating mga normal na pagkainan, let's use of symbolism and biblical symbolism para ma-provoke ang isipan ng mga bata, meron palang Diyos, no? Ang ganda nitong kultura na ito Di ba? And that's why, doon sa na-provoke nila na yon, yung salt water ay parang teaser ito. Teaser ito sa story. Kasi hindi pa yun yung main story. Yung pagsawsaw doon, ipinapakita lang yung paghihirap. Hindi yun yung punto ng Passover. Ang punto ng Passover, yung pagkaligtas nila. So, para itong teaser. Isasawsaw natin para ma-remind tayo kung ano yung naging cost, ano yung naging paghihirap, yung salt water, yung iyak, yung green vegetable, yung buhay na isinawsaw doon para yung mga bata, bakit natin to ginagawa? Di ba naalala niyo sa Exodus chapter 12? Para pag nagtanong yung mga next generation ay magtanong, sabi sa Exodus 12, ito ang isasagot ninyo. Ito na yun. Sinasagot nila dito. Ito yung record ng mga Hudyo sa Mishnah. Okay? Ngayon, isa sa mga pinaka-importante dito sa number 2 ay ito. Sa pag-break nila ng bread, next doon, before the storytelling, kasi ang next dito storytelling na Again, teaser lang ito. Yung pag-dip ng vegetable. Yung next kasi yung story na. Okay? Bago ang storytelling, ito yung na ginagawa nila. The leader breaks and hides the matzah. Anong ulit ang matzah? Unleavened bread. Yan ang matzah. Okay? Yung leader, binibreak niya yung matzah and starts the storytelling dahil yung unleavened bread na yon na nakabreak ay dapat nandoon na sa hapag. Okay? Nandoon na dapat siya sa table. Important point. Yung isang portion ng matzah ay itatago. Itatago yan nung leader. Ito ang tinatawag na afikoman, the piece that was broken and hidden away. Importante ito guys, isulat nyo ito. Kasi, spoil ko na kayo, konti kasi wala tayong time. Ito yung ibibreak ni Kristong bread. Yung tinago. Kasi yung tinago na ito, nakaturo sa paparating. Okay? Very important part ng culture, pero yun pala si Kristo ang kasagutan. Okay? Number 3, storytelling na. After nila i-bless yung pagkain, ininom nila yung first cup of wine, dinip na nila yung vegetable o yung tinatawag nilang karpas, binrake na yung matzah. Ngayon yung mga leader ay magkikwento na. Magkikwento na sila. Number 3, the storytelling. Ang tawag dito ay majid. Telling of the Haggadah. Ano yung Haggadah? The book or yung the telling, the story. Ito yung story ang nila. Kaya ang tawag diyan ay majid and Haggadah. At dito na rin iinumin yung second cup. Okay? Ang tawag sa second cup ay judgment. Yung unang cup ay ano tawag doon sa unang cup? Kung naalala nyo, the first cup is sanctification. Ano yung unang promise? God will set us apart. I will bring you out. I will bring you out. Okay? Sa second cup, ito yung second promise. Ano yung second promise? I will deliver you from their bondage. Ililigtas ko kayo mula sa pagkakaalipin. Okay, ito yung number 2.
Ano yung ginagawa dito? Here's the action. The leader explains the meaning of the plagues and the Exodus. Dito na kinikwento yung storya. Okay? Ibig sabihin, hindi lang basta ang Diyos nagbigay ng paraan para makaligtas sila sa kamatayan, nagbigay rin ng Diyos ng paraan para literal na makaalis sila mula doon sa bayan na yon. Okay? Diyan na ba yung number 2? Okay? Explanation and the meaning of the plagues in the Exodus. They drink the second cup to remember the cause of freedom. Okay? So next point. Okay? So itong second cup na to, ito yung ginagawa nila. Yung cup will be poured bago yung pagkikwento. Ano daw ibig sabihin nun? Ito ay parang transition. Mula doon sa bitterness ng pagkakaalipin nila, papunta doon sa kasiyahan na ito na yung ginagawa ng Diyos. No? Ito na yung ginagawa ng Diyos. Papalapit na sila sa pagkain ng meal. No? Tandaan natin yung meal, nandoon yung tinatawag na lamb. Okay? Papunta na sila doon sa pagkain ng meal. Kaya dito sa point na ito, sa point number 3, habang kinikwento nila, ito yung paghihirap natin, pero alam nyo ba ang Diyos ay nagbigay ng judgment. At yung judgment na yon, ang paraan para tayo ay mapalaya. Pero kasama tayo doon sa mabibigyan ng judgment. Pero alam nyo ba, ito na, yung papunta sa pangatlo, nag-provide ang Diyos ng lamb para tayo ay makaligtas. No? Pero, bago tayo pumunta doon, at hindi na natin yun naabuti, next Sunday na yon, punta tayo sa mga sources. Isa sa mga kilalang sources ay yung tinatawag na Chabad. Itong Chabad na to, doon in-explain ng mga writer doon that the word Haggadah, yung ibig sabihin ng Haggadah or the story, yung Haggadah, it means ito ay nanggaling doon sa Exodus 13:8 na ang sabi doon, and you shall tell your son. Okay? Doon pala nanggaling yung word na Haggadah. At sabi rin dyan sa Mishnah 10:4-5, yung leader yung nagdidictate. Siya yung nagkikwento nung meaning and symbols nung nangyari doon sa freedom ng mga Israel. Ngayon, ang ibig sabihin nito, nung pangatlong cup kailangan mong matikman ang judgment ng Diyos. Ulitin ko, kailangan ninyong matikman ang judgment ng Diyos na binuhos niya sa Egypt bago kayo makapag-celebrate ng kalayaan. Imagine that. Kailangan nyong maranasan yung judgment bago kayo makapag-celebrate ng inyong kalayaan. Alam nyo, nung nakita ko to, mas nabigyan sa akin ng picture ng salvation natin eh. Why? Kasi, bakit mo ino-offer si Kristo, ililigtas ka ni Kristo, papalayain ka ni Kristo, na hindi nila naiintindihan na sila ay alipin ng kasalanan, na sila ay walang paraan para makatakas doon sa lusak ng kasalanan na pinaggagalingan nila. Lahat tayo galing doon. Lahat tayo makasalanan. Lahat tayo alipin ng kasalanan. Kaya kung hindi natin maintindihan na tayo ay alipin ng kasalanan, tayo ay mahal na mahal natin yung kasalanan, ayaw nga natin umalis sa kasalanan eh. Tulad ng mga Israelita, ayaw nila umalis sa Egypt. Kahit na pinapahirapan sila doon, mahal na mahal nila ang Egypt. Kasi nakakakain sila ng masarap. Di ba? Ngayon mga kaibigan at mga kapatid, kung hindi nila naiintindihan kung gaano kalala, kasama yung bagay na yon, hindi nila maintindihan kung bakit kailangan nila ng magliligtas sa kanila. Alam niyo ba, mga kaibigan at mga kapatid, ang Passover at ang Lord's Supper, hindi magkahiwalay. Ito ay parang continuation at
pinalize ni Christ. Kung paano yung mga Israelita dito, sa point na ito, in-explain doon, na kailangan ikwento ng mga leader ng tahanan. E paano yung Brother David, walang lalaki sa tahanan? Ikaw, nanay, ikwento mo. Ikwento ninyo yung ginawa ng Diyos sa inyo, sa buhay nyo, sa mga Israelita, sa mga tao sa Bible. Ikwento nyo yung ginawa ng Diyos, hindi yung kung ano yung kwento na naisipan nyo. Hindi. Ikwento nyo ang Diyos. Ikwento nyo siya. No? Kung paano nila ito, ikinuwento kaya na kapag patuloy ito hanggang sa susunod na generation, naaalala nila na mayroong Diyos na nagbigay sa kanila ng kaligtasan. That's the same thing pagdating doon sa salvation. Naligtas ka, pero hanggang doon na lang. No? Pagkakala mo ang salvation, one time, big time, tumanggap na ako, what's next? Hindi. Tumanggap na ako, what's next? Araw-araw mong palalahanan ng sarili mong binigyan ka lang ng awa ng Diyos at araw-araw mong palalahanan ng sarili mo, ang grace at mercy ng Diyos sa kaligtasan mo ay araw-araw sa iyong binibigay dahil once na ikaw ay bumalik sa Kanya, nandun ang kamay ng Diyos, patuloy kang tinutulungan sa paglalakad mo bilang isang Kristiyano. Kaya ang isang Kristiyano, pag tinanong mo, paano ka nakapagpapatuloy? Hindi niya isasagot ang church, hindi niya isasagot ang kung sino mang tao. Ito ang isasagot niya, by the grace of God. Dahil it's all about the grace of God. Mga kaibigan at mga kapatid, hindi na tayo pupunta sa fourth meal, next Sunday na. Let's close with this. Hindi mo ma-appreciate yung pagkain na yon, yung meal na yon, hindi mo ma-appreciate yung pagkain dun sa lamb hanggang hindi mo naalala yung struggle. No? Yung second cup na ibinuhos bago yung storya na yon at ininom para sa transition. Ito yung nagpapakita mga kaibigan at mga kapatid na ang offer ng Diyos na kaligtasan, ang offer ng Diyos ay isang offer, isang regalong bigay na ang kapalit ay buhay ni Kristo. Kailangan may maghirap, kailangan may mamatay dahil sa malalang bagay na ginawa mo sa harap ng Diyos. Yung judgment doon mga kaibigan at mga kapatid, hindi ikaw ang nagdusa. Sa panahon ng Exodus, bakit hindi namatay yung mga Israelita? Kasi yung mga lamb, yung tumanggap ng pagkamatay, hindi sila. Sa panahon natin ngayon, bakit hindi tayo namatay? Kasi si Kristo ang tumanggap ng kamatayan. Imbis tayo. Nakuha po ba natin? And that's the glimpse ng story ng Passover and ng Lord Supper. Meron ba tayong question bago ako mawala ng boses? May question ba tayo? Okay? That's a lot to meditate. Pero kung naisulat niyo yan, reviewin niyo mamaya. Sa Sunday, itutuloy natin sa pang-apat, sa pang-lima, at sa pang-anim. Doon na yung pinaka-importanting parte. Sa pang-apat, the main meal. Sa pang-lima, the bread and the third cup. Doon yung Lord's Supper. Sa pang-lima. Sa pang-limang order. Pang-anim, yung tinatawag nating the closing hymn and the fourth cup. Okay? So let's all stand. May natutunan ba this morning? Amen. Baka next Sunday may mga Hudyo na sa inyo. Let's all stand as we close sa ating pag-aaral. May natutunan ba? Okay? Amen. Let's pray. Dear Lord, we thank you for the rich history and culture ng mga Israelitang ito, reminding us of how you have helped them, how you've made your way, Panginoon, para ihanda ang mga bagay, si Moses para maitaka sila, yung lamb para mailigtas sila, yung bread para sila po ay makalabas ng mabilis, at yung parting ng Red Sea para sila po ay makatakas finally sa mga kaway po nila. Thank you, Panginoon, sa mga katotohanan ito. Lahat ito, Panginoon, binabalik namin sa iyong pangalan at maging reminder sa amin na ang aming kaligtasan ay hindi lang, Panginoon, basta naisipan randomly, kung hindi ito po ay plinano nyo before
the world began. We thank you, Lord. We give all the praise to you. Sa pangalan ni Jesus ang tagapagligtas. Amen. Let's have a 2 or 3 minute break.